punish yung mga turtle. Other teams, they find different and creative ways in terms of fighting around the turtle. May mga nagpapunish ng XP lane, may nagpapunish ng mid lane. So ito yung mga butas na pwedeng gamitin actually na magkabilang side. Yeah, and you know the thing about this entire first turtle dahil assassins, yung mga jungler, may tendency na kunin muna yung buff opposite the turtle. Always And on the way. dun pumapasok yung, irarush ba natin yung turtle or do we wait for our jungler to be able to be available? Kasi by that time that happens, kompleto na rin yung mga kalaban natin. Yeah, now we're in the drafting phase between Fantasy Bren and RSG. Matilda again, yung binan dito ng RSG. Actually, yung pinakamalaking question mark dito is if kukunin ulit ng RSG yung Hylos yesterday. And for the longest time, sinasabi natin na yes, napakalakas nitong hero na to. Pero dahil nga sa recent patch, binaba yung kanyang physical Damang-dama, and no? magic defense. Damang-dama mo talaga. 1.5 per level yung nawawala sa magic Yeah. defense. And nakita natin yun, natutunaw si Hylo sa isang Louis. Parang hindi na siya kagaya nung Hylos na nakikita natin dati. Hylos! Nag-iba ka na! Nagbago Pero yun na ka nga, na. Grabe. hindi nagbabago ang mga kaganapan because right now, Matilda and Chip, ito din yung mga heroes na nakikita natin na nababan. Yeah. I think Phoveus also is a possibility or Yep. the Hayabusa if gusto nilang mag-ubusan ng jungler. Medyo ipit nga yung RSG dito kasi it's either a trade or ibigay nila para makuha nila isa. FCAP would likely take either one, like yung Phoebus and Hayabusa. You don't want to give both Phoebus Yeah. and Hayabusa to RSG. So pwedeng i-let go ng, ni Coach Panda rito yung Phoebus unless talagang bad trip sila sa hero na yun. And may history siya sa mga bad trip siya sa mga hero. So di ko muna Ayan na. Phoebus ban. Hayabusa is open for FCAP. Pero may mundo rin naman na ayan, paano yung kukunin ng FCAP? Oh, wow. I was actually surprised kasi for the first time in a long time, madalas nakikita natin yung Ling, Hayabusa, Fanny sa banning phase. Is it something that we're gonna see in the future or para lang ba talaga to sa game na to na very heavily focused tayo ngayon on trying to have the assassins available? Kasi either way, both of these heroes, Irad, Kyle, TZ, kaya nilang gamitin yung mga Yeah. junglers na yun, so it doesn't matter. I think Irad also, siya yung isa sa mga nagpa-first pick ng Fanny. So baka alam nila kung paano Aura counterin pick yung to, Fanny na aura to. pick. Based lang naman sa history, Oo, di ba? oo. Na pina-first pick ng RSG. So sabi ng FCAP, bakit hindi na natin kunin? And again, tulad nga nabanggit ni Anti, parehas naman sila nagka-Fanny. And it's just, an exchange between the Hayabusa and the Fanny. Kapag nag-Julian dito yung RSG, pwede rin naman. But you'd want to be able to, Julian and then Ruby. Kaso for FCAP, marami silang options. Nandyan yung mga classic heroes ni Super Marco, ni Few, again, yung Louis, yung Faramis, yung Vexana. Actually, wala pala yung Faramis. Yung Vexana. So marami pa namang open dito for both sides. Andiyan pa nga din yung Claude eh. Yeah. Louis, Tig, Claude, I think all of those are very viable. Alam mo, nabibigla ako kasi kung babalikan natin yung naging draft ng, I think it was Blacklist International yesterday, yung naglabas ng Louis, Claude, Louis, Haya, na parang, ano ba, ang dami ng combo sa Louis ngayon, ang dami ng pinapakitang combination. But that just goes to show kung gano'n nga ba kaganda yung mga heroes na meron natin in the recent adjustments. Grabe yung immediate take pickup. Again, very classic from Yeah. FCAP. Galing to sa Blacklist International. Nakita natin kahapon na nasa first phase Yep. yung Tigreal. Now, it's a choice between getting the Grok or the Jawhead for RSG. Pero pwede rin naman mag-secure na ng Marksman Or Claude. para mag-2-bans Yeah. na sila ng Marksman sa second phase. Pwede lang kunin yung Claude or Moskov. Moskov. Depende kung anong gusto nilaro ni Kusei. Most likely, they're gonna go with Moskov kasi nga, again, ilang beses nang nilaro ni Kusei ito. Ito rin actually yung pinaka-successful yung hero for RSG. Harith also is open, but if they do that, tapos mapupunta sa Roam or XP ang Ruby na to, baka kulangin sila in terms of physical damage. You know, look at this. In terms of the statistics and average skill participation ranking, ito yung madalas na napapansin natin with Nats na sinabi niya that, it seems there's a need ni Bor to be a little bit more stable in terms of team fight. Pero the kill participation statistics could show otherwise as he is number 2 in terms of all XP laners. What do you think about this? I mean, mas RSG talaga mas madalas silang mag-group up, mas madalas silang i-sacrifice yung kanilang wave para lang makaharap ng potential play in the mid lane. But it really depends on the team and how you want to play the map. But you have to draft a specific composition for it. So, medyo gusto ko itong pinili ng RSG na kinuha nila yung Aurora. It's a counter-engage. Hindi niya kailangan isipin yung insta-kill na magagaling kay Fanny kasi meron kang passive. And it also sets up for, heroes na pwedeng maging aggressive din. Kasi hindi lang naman counter-engage yung ginagawa ng Aurora. And also, do take note, first pick ang RSG sa second phase. So, mauuna pa rin sila sa Marksman no matter what. Yeah, so for FCAP, kailangan na nila iban yung mga likes of Claude, Harith. Well, kahit hindi na yung Harith kasi wala ng physical Moskov, so that maubusan ng hero. Ito nga, gold laner si Kusei ng RSG Philippines. Kaso nakakailang lang dun pag kumuha sila ng Harith sa RSG. Ang dami nilang magic. Yun nga yun. Kaya tingin ko okay lang i-open for FCAP. Yeah. Most likely, either Claude or Kari. Kasi tanggal na rin naman yung Moskov. Unless,
willing sila mag-Brody. It's a decent decent hero versus the Fanny. Meron kang stun. Ang problema mo lang talaga yung Brody. Pero gusto ko kasi makita yung M5 AP Brand skin. Ako din eh. Real talk lang. Para ang lang open, makita, no? ang open pa sa kabila, XP Ayun, pati oh. gold eh. Dalawang Sa pogi, FCup eh. Dalawang pogi at dalawang mayayaman sa MLBB Esports. Mamaya yung isa. Oh, Yung I guess- pinakamayaman mamaya. Mamaya. I guess hindi mo na kailangan talaga ipakilala ang dalawang coaches na to, given how Ayun. long they've been in this league and how much contributions they've had in terms of giving glory, not only for their respective teams, but also Yeah. for our country. I like the again yung draft battle no, between these two coaches. Dami sinasabi ni Coach Panda. Kasi sinasabi niya, guys, we cannot take Harit. We have so much magic damage na. Yes. And then if we don't ban Harit, they're gonna take the Harit. So Yep. it's medyo lugi. Ang konyo Parang pala ni narinig, Coach Panda. Oo. And with that, open ang Claude, open ang carry for both of these teams. I think at this point in time, kailangan nilang kumuha ng gold laner na kaya silang i-hyper carry in Yeah. a sense. Kasi yung lineup na meron sila, all to protect the gold. Yeah, pwede na sila mag-carry dito kasi dami nilang crowd control. You don't really need the mobility kasi mapapunish ka pa rin yung Fanny no matter what. Claude. Pero they go for the Claude. Masakit lang dito is binanding kasi ng FCup yung Grok. Ganda sana yan versus the Tigreal. Pero there's a flex still for the Ruby. Pwede mo pa rin namang ilagay sa Roam. Pwede mo ilagay sa XP. Yeah. Look at this though. Win rate 100% every time na ginagamit ni Ogwen yung Tigreal. I mean, usually, pag nilalabas tong graphic or statistic na to, it's always that most used hero Yep. para sa isang player. And to think na ito yung pinakamadalas niyang ginagamit, wala pang palya ang tig ni Ogwen. Alam mo, grabe din yung average assist niya, 16. Ayaw Tapos nga eh. parang, ano bang ginagawa mo para mag-16 ka na assist sa Tigreal? Ibig Usually, sabihin, healer Ooh. yun. yeah, sa Okay. lahat ng ganap mo, nandun ka. But with that, Hylos has been picked This for is the FCup. this is the second time by the way na hindi binan ng RSG yung Hylos. Tapos sabi ng FCup, hindi nyo binan ha. Ah. Ang daming bruise. Ang daming bruise ko. Kinuha nila si Brusco sa Onyx. Hinira muna. Hiniram pa, Brusco Brothers. Guys, do me a refresher course on this. Bakit ba nagbabalik lately yung Alice? Ano bang meron dito? Kasi madalas nakikita na Moscow, Kari, Claude. Ngayon, Alice and other mages are starting to arrive in the gold lane. Na there's been a recent adjustment with the Clock of Destiny, one of Alice's best items, I would say. So with that, parang nakikita na natin na bumabalik si Alice kasi nalileft behind na also yung other gold laners. Roger ni-nerf, ang daming other marksmen na ni-nerf. So yeah, bumabalik yung gold laners kasi yung damage nila equally parang dangerous as those of marksmen. This is a Gatot Kacha. That is a final pick. Midnight, you have some, thoughts about this one. I'm just concerned paano yung front line ng RSG. There's a Tig in this match. I mean, I get it. May soak ka ng damage. Meron kang counter-engage with Aurora and possibly the Gatot Kacha. Pero Alice loves playing into this kind of lineup. Kapag Yes. hindi nila na-burst yung Alice, kaya naman nila, potentially. Pero again, the big question mark is, anong gagawin mo pag hindi mo na-burst yung Alice? And the thing about this entire lineup for FCup ay lahat sila pasulong. So, yung Gatot, saan siya magsiset? Yun yung magiging tanong. We're about to find out kung sino ang mag-hold the line sa raid ng RSG Philippines as they go against Falcons AB Brand. Casters, pasok. Kakaiba na namang atake ang makikita natin. Mga bagong nagbabalik na hero ngayon makikita natin sa laban ng Falcons EB Brand at ng RSG Philippines. Kaka-excite ang ating mga maaabangan ngayon. Kahapon pa lang, napag-uusapan na itong Alice at ngayon ay nabalik na naman gamit ni Ay. Super Marco. Maraming nag-aabang, hala Brody na yung liko eh. Pero somewhat spicy yung pwedeng maging kuwento para dito sa Alice Gold na makikita natin. Na-explain nga ni Auntie Yanara yung beauty kung bakit nga rin ba siya lately umaangat pagdating sa meta. Tsaka marami na rin nabago dyan. Una yung hindi na siya pumupulot ng mga orbs. Hindi na. Hindi na niya kailangan yung mga orbs dati kasi kapag wala kang stock ng mga orbs, medyo Kailangan relis ka. Mas may yung Denix at delikado at ang Gitapi si tutulong kagad. Natulong members mula dito sa RSG Philippines. Habang si Fiung ay nandun din for the follow-up. Pero kakalma na muna. Kumbaga konting lang, kumustahan lang muna yung nakita natin. Kamusta ka, pre? Kasi ngayon na magtatapa tayo, medyo heavy, mga nakarelize. Ito yung matchup na ang daming condition. Ay! Both for them, for FCup, pati na rin sa RSG. Pero mamaya na natin discussin after game kasi parang nakakakaba kung ganyan mo i-heavy explain eh. Oo. Pero alam ko, yung isa sa kailangan din natin explain kung paano nga ba yung tanong din nila, yung buhay ng gatot dito sa FCup, lalo't pasulong nga ang ilan sa mga heroes nila. Well, kung titignan mo, magiging main target lang naman talaga dito ay si Few. Kaya lang ang problema, naka-purify to, no? Speaking of purify, direspeto din ng RSG yung continuous crowd control na pwede ibigay dito ng Falcons City Friends. With those purifies din from Kusei at dito kay Aqua. Pero naramdaman! Like lang, dito na yung mga cables mula kay Kyle. ZZ! Naku,
Pero pepreno muna uli. Pero ito yung kakaiba for FCAP, pati yung panel na pare-act, yung first pick Fanny para dito sa FCAP, guys. Iba na yung atake nila. Actually, mas ina-expect ito for RSG Philippines kasi nung huling bisita ko, ganun yung atake na hindi nila pinapakawalan yung high loss. But lately nga, nagkaroon tayo ng patch and more so ngayon tayo tututok against Irad. Okay, may mga retribution pa itong mga to, yung Swan, pero si Light, nakakuha ng unang balon, Nasa dapat loob. ito pasok si Black Easy. And this time, may nagamit na rin yung Eternal Guard, pero alam ng RSG na hindi na nila kailangan lumaban dito dahil nakuha na nila ang kanilang gusto. Choose your fights wisely. Hindi na sa pagboto. Wisely muna ngayon ng RSG Philippines. Kasi yung napansin mo, parang, uy, nandiyan na sila Pew. Uy, nandiyan na sila Open. Iskapo muna tayo, mga pre. Okay, kumbaga, maganda yung ginagawa dito ng RSG na hindi muna sila nakikipag-engage kasi nga naman, mahirap din kalaban talaga yung mga early game na Fanny, no? And dito talaga bumubulusok, no? Ito yung power spike ng isang Fanny. And ito nga yung kagandahan ng mga heroes na meron dito ng RSG at Falcon CP Brand. Kung titignan mo, may early game damage sila from Irad and from Kyle. Sa mid and late game naman, andyan si Super Marco, andyan din itong si Jose. Parehas din yung power. Pero bibigyan nila itong si Light habang hindi na Unat! ata makakatakas. Pero napakakunat. Uy! Guardian, sabi niya dito, Burrito, huwag ka muna maingay kasi aalis ako dito with the Revitalize. Hindi pa kasi tapos yung kwento. Hindi Dito pa. pa lang nagsisimula, may isang mahuhuli. At yung roamers nating dalawa, grabe din naman somewhat yung sustainability na meron yung mga heroes sila. Pero katulad nga ng sinabi din kanina, di ba ni Nat? Sa kanyang POV, kailangan daw kasi i-polish muna yung macro para sa RSG. Oh, ibang klase yun. Gusto ko lang sabihin na gumana talaga yung Steel Bones. Di ba may passive na Steel Bones Oo. itong Gatot Gatot? Hatcha? Isipin mo, apat yung magsimula ata sa kanya. Pero si Ako ngayon na magilang sa target. Kailangan niya mag-skate muna dito pa alis. Habang si Ogie nandun, si Quick Hammer, gamit na rin. Pero wala munang mamamatay. 18 seconds para sa ikalawang pagong ng laban na ito. Pansin mo for Falcon CP, pero ayaw rin nilang somewhat mag-overextend, mag-overtime dun sa mga ina-attempt nilang plays. Kasi ayaw nga nila na magkaroon ng error na pwedeng i-capitalize doon ng RSG Philippines. Gusto mo lang bang mga konting very cutesy muna yung mga kaganapan natin dito, Morito? Pero for RSG Philippines right now, ang ganda ng pagbabago, to be honest, ng aura nila dito sa paglalaro nila. Even ni Bor, di ba? Laging nandyan siya, present, the vision is there at may isang mahuhuli. Okay, nagamit yung Purify ni Pew dito. Habulin siya. Nang makukunan dito ng RSG Philippines. Tapos sa Bad na dito naman. Ako nagamit na rin yung kanyang passive. Si Light. At si Light versus Dig. Grabe na. Versus 3 yan. Kasi kasama pa nga yung Eternal Guard. Si Pew ay inilalayo. Binubugaw na niya. Pre, ilayo mo yan sa akin. Ilayo mo yan sa akin. Pre! Inaamol pa rin siya ng ilaw dito. Habang dun sa may bandang itaas naman. Ay Sinalubong. nakuha na rin ng RSG Philippines yung pagong. Pero si Light lang ang naging casualty. Hinahatak sa leeg eh. Sabi niya, tama ka na. Okay, pero definitely, somehow of a win yun for Falcon sa EP Brand. Pero kung di nyo po napapansin, sa dinami-dami ng pangyayari at paghahabulan, yung Turtle ay napunta pa rin para sa RSG Philippines at meron pang online showdown! Aray ko po, napakakate. Hindi lang inabutan ng Blazing Duet mula kay Kusei. Sabay BMI out, pero alam niya na nandyan si Kiran sa paligid. Dahil nga ang bilis lang din ang cooldown ng mga enhanced skills niyan. Ngayon naman dito sa may bandang gitna, Light, umaamba doon sa kanyang taunt. This time open, sisilip din. Tatahimik muna sila. Ay, may flicker tapos implosion tray! Pansamantala pala yung tahimik na yun. At si Rad versus Kanti. Si Rad division ginamit. gilid! Pero may outro yata na magaganap. Wala. Walang mamamatay kundi si Aqua lang. Grabe yung action na to. Grabe. 5 minutes pa lang ha. 5 minutes pa lang. To be honest, ako lang ba, pero nabibitin ako. Parang nandun na eh. Tapos biglang aatras na naman yung ibang members ng Falcon sa EP Brand. But that is 3-0 on to kill score. Nakakala mo climax na, pero sabi na mamaya pa pala yung plot twist. And speaking of flexing versatility, eto na. It's both Kyle Kizis, Fanny, and Super Marcus Alice debut picks para sa parehong player na to ngayong season. At as of now, 40 unique heroes pick na for Falcons AP Brand. Alam mo, hindi nakakapagtaka ang Falcon sa AP Bread dahil nga naman, imaginein mo mula dun sa mga local and international tournaments na kanilang dinadaanan, malamang sa malamang may mga napupulot sila mga bago Madami-dami. Inaaral yung patch, di ba? Lalo na kung mag-uusapan natin international tournaments, may kita din natin sa iba't ibang mga panig ng mundo, may mga naglalabasan din ng mga ibang Tama mga naman. meta, di ba? Ito yung mga balikbayan na maraming pasalubong. At yung meta na yun ay pwede nga ba maging salubong or medyo palubog. Pero ngayon ay pasulong ulit ang iba sa mga members ng RSG Philippines.
Ito yung eye on the prize pagdating sa turtle. Concealed play, wala mo nang huli dito mo rito. Ayoko nang sabihin yung word na tahimik kasi pag binabanggit natin yung biglang may nahahatak, biglang may implosion. Pero sa ngayon, ito na yung tunay na parang nag-aambahan muna. Tsaka parang hindi nila alam yung definisyon ng isang sarilang tahimik. Wala yun. Lalaban na naman talaga. Because hindi na kumabot doon. Sapat yung burst damage. Huli! Kaya lang nahuli ang RSG Philippines. At muna sila. Purification from Aqua. Pero ang napuruhan nila ay walang iba kundi Sinibor. At siya lang ang mamamatay. Anong force on our errors? Walang magkaka-error dito sa Wala. pamilyang to. And Falcon sa Brent, they want more. Nandun Ay. yung thought. But the beauty of Fanny, kaya niyang umatras para doon sa ganong klaseng sitwasyon. At ngayon sa may bandang kanto, may nag-aabang na naman ng mga tropa. Ito na nga ba yung tribute para sa Falcon sa Brent? May trigger pa siya dito ha, si Ope. Pero dadali lang din sa may gilid. Right, ay napakakunat lang talaga. And Kapitan Pew ang makakakuha ng kanyang ulang kill. Pero dito sa laban na to. Kasi si magiging sa target nila. Hindi natin din yung pathway. Pero may BMI out. Ankle Tingnan breaker. natin kakayanin pa ba? May energy pa dito si Kyle Easy. But not for long. Dahil isang hampas na lang. Buhay pa rin. Hindi na susugod si Flap. Si Z. Re-respeto na ang pagod sa Ben. Can't touch this! Grabe si Poseidon! Na-imagine ko kung paano siya i-edit mamaya ng mga admins. But definitely dito sa may bandang taas talaga ang puro ng pressure for Falcon sa Bren. Yung baba given na yan eh. Oo, alam mo na kagad. Oo, pero dito tayo sa may bandang gitna muli. At nandito na rin ang ibang sa mga members ng RSG Philippines. Kung kayo guys ay natutuwa sa mga pangyayari, press 1. Press 2 naman kung tingin nyo ay ma-extend pa ang laban na ito. Kasi ako sa tingin ko, maya-maya ay pwedeng na makaganti pa ng mga kills dito ang RSG Philippines. 5-0 ang ating score. Siguro okay, ipipress ko lahat ng numbers eh, kasi hindi mo na ma-predict Ay, ito. kung ano nga ba. Speaking of the prediction, Ito. 84.5% para sa Falcon sa Bren at RSG Philippines man. Accumulated a total of 15.5%. Ito yung mga prediksyon na maaari nga bang tumugma sa magiging resulta dito sa laban na to. Pero ito ang resulta ng pag-aantay ng ilan sa mga members ng Falcon CP Bren nakaabang dito sa taas habang nag-respond na rin naman ang unang Lord para sa laban na to. Naku, hindi nila napigilan yung pagkakabasa kasi Hindi may na. siege minion na nakalusot. Ngayon naman sa may bandang gitna, Aqua and Light ay nag-aabang din naman ng kanilang magiging setup. Available na kay Nibor. Pero parang control lang sa lane ang target dito ng Falcon CP Bren. At ngayon, ang RSG Philippines ay tila habang nagpa-farm muna, nag-aantay ng mga items. At nakita ko nakahuli crystal na rin ngayon si Irad. So kahit pa paano yung inaasahan natin, nandun na rin maya-maya lamang. Kasi parang kanina, ganun muna eh. At ngayon, syempre para sa Falcon sa AP Bren naman, slowly building up their lead in terms of gold man yan, pressure sa mapa. Pero isa sa lead na hinahawakan talaga nila, yung buong oras sa mapa natin, hawak talaga nila. Yun nga ang mahirap dito, pero ang mahirap na parang, isiset naman ang agad si Nibor! Sabi yung mga cable play, pero kaya pa rin, tibayan na ni Nibor ang kanyang loob para doon at maka-survive. Nagamit yung implosion, so good idea ito para sa RSG, if ever man, na mag-go-commit sila doon sa Lord na yun. Wala ding flicker. Tibay at lakas ng loob ang puhunan ngayon ni Nibor. At ngayon for RSG Philippines, ano nga ba yung magiging kawalit ng ilan sa mga exhaust na resources sa kanila? Pero sa ngayon, kailangan din talaga nilang pumuro ng gusto sa pagkakapital kay Kusei. And remember guys, medyo na-adjust din talaga isang Claude. And mamaya mas aasahan natin yung power spec na mas maaga. At ngayon, maaga rin sisimulan ng Falcons AP Bren. Ang pagtunog, nagsisimula naman tayo sa Lord Dance. Pero panibagong pagsilip para dito sa members ng RSG Ay, Philippines! naku, huwag kang sisilip. Kakasabi ko pa lang. Sabi ni Kyle DC, huwag kang sisilip-silip dyan kasi lalo na purify lang ang iyong dala. No, no, no. Kayo naman ay hahawakan na rin ng FCAP or ng Beast. Itong Lord na ito, nakasilip si Light. They have to. Nag-aabang sila ha. Kailangan nilang i-raid ngayon ng Hive. Nasa nagtatago ang mga bees. Pero kung sila ang medyo hindi at ease, dahil kung mapapansin nyo, may isang nawawala, may nagpupush lang ng lane habang members ng RSG Philippines, ano ngayon ang kailangan nating i-divide? Ano yung kailangan nating i-conquer? Kasi sa ngayon, we have to conquer our fears. Nandyan yung takot, pero at the same time, kailangan nga ng lakas ng loob. At ngayon, mas malakas yung loob ni Fraptizi na magpakita-kita dito sa mapa. Alam mo kapag nakaganyan dyan si Kyle, medyo kinakabahan na talaga ako. Look at that! Isang ikot lang. Kalahati na yung buhay ni Light. Dito na yung implosion. Ay, Siniguro naman nahuli yung na naman! Si Aqua naman. Nagamit na kanyang Pride of Fight sa kanyang passive. At mamamatay kagad yung setup mula dito sa team RSG. Same with Nibor. 3v5 ang magiging laban. Ang magiging desisyon na lang ata ng RSG ay isuko itong Lord. Naku, 2 for naught. Walang naging 3
kahit sa pagkakataon ngayon ay Wala. Falcons AP Brent. Kung kanina sabi ko, parang nabibili tayo, parang kailangan extended ng mga teamfights. Ayaw nila. Mas nagiging malinis ang pag-atake nila. At ngayon, it's going to be a clear Lord, a clean Wow. Lord para sa Falcons AP Brent. 7-0 ang current kill score natin, Burrito. Tapos gusto pa yata dagdagan ni Kalkisi yung kanyang bilang! Isahan pa ata dito. Mabuti na lang. Nakatapang Cyclone Eye. Itong si Light. Nabuhay siya doon at nakasapak din. Ngayon naman, unti-unti na tumutumba lahat ng mga katorehan dito ng RC Philippines. Pero may nangyari man dito ng ibaba. Super Marco versus Iran. Flicker out muna kay Super Makmak. At si Ogen ay nakasilip din kung sino yung nagamit niya. Flap TZ ay kumbaga tinitignan-tingnan niya sa gilid. Kung okay pa ba kayo dyan, pre? Okay pa ba kayo dyan? Siya ang taga-check. Taga-check. Siya ang checker. Pero syempre, kailangan din nila i-assure yung quality ng mga engages nila against RSG Philippines. Kasi remember, makailang ulit din tayo nakakita ng somewhat of a comeback from them. And to be honest, nandun pa rin naman sa lineup nila yung prowess or key to victory. Isa sa tingnan natin dito si Iran at si Kusei. Pero sa ngayon kasi isa rin siya sa nape-pressure sa linya niya. And speaking of pressure, sabay-sabay ang pag-angat dito sa may bandang taas. Naglatag pa ng carpet! Ito na yung pressure. Kasabay pa nga ng implosion. Ako delikado natin dito para sa medyo na magkakataon. Ang raid mula sa RSG. Double kill mula kay Lancy with Aqua. Nakatakto na kagad dito. Ako mula ng RSG Philippines. Apat na kanilang itutumba. Ngayon naman, ang depensa ang kanilang gagawin. Medyo malaki si View sa mga kaganapan na yun. Magiging matagumpay ito. Tori lang sa may bandang itaas ang naging casualty. Pero hindi pa natapos. Irad, papasok kung Okay. ata. May boom din. Tama na, sabi nila, okay na. Okay na. Nakabante tayo ng konti. Apat ang napatumba nila sa piece. Ito yung sinasabi ko kanina na hindi mo dapat maliitin ng RSG Philippines. Andito ang Raiders. Ano yung task force? Ano yung O-plan nila ngayon? Ang O-plan tapusin ng gitna. Tinapos na nga nila yung una at pangalawa. Base turret na lang sa may middle lane ang natitira dito. Pero kailangan umiska po na rin ng RSG from, sabihin natin na from 5K to 1K na lang ang hawak-hawak na gold dito ng Falcons 80. Magandang equalizer. Pinakuha nila doon. Sobrang ganda. And to imagine na kanina 0 yung kill score nila ngayon ay medyo nangalahati na sila sa total current kill score para sa Falcons AP Brent. At hindi lang yun burrito eh. Ngayon medyo mas makakahinga na sila. At nakikita na natin yung beauty of Agatot. Earlier, nakadagdag din nung sa Lord ay naka-atake lang doon sa Torre. And yung Torre hindi rin naman agad napabagsak ng Falcons AP Brent. Added damage yun na nasa lon nilang 4. Si Few na lang ngayon ng deathless para sa Falcons AP Brent. Pero in less than half a minute, magre-respond muli yung isa pang Lord. And RSG Philippines just might contest this one. Naiintindihan ko na yung naiisip dito ng RSG Philippines. No? Parang sinasabi nila, okay, sige, malakas kayo sa mga salubungan. Kami naman ay malakas pagdating sa counter engagement. Pag nagsisimula ng teamfight, doon pumapasok si Light. Kaya nga tinatalagan nila si Nimor na pang-front line. Pero sabi nila, sige, si Light palaki. Like you know! Puntihin ang akin natin. Limang members mula sa Falcons Safety Brand na nagpulong-pulong para lang patumbahin. At puntihin itong kanya ito ngayon. Iliman na rin ni Glorious Patrick. Nahabol! And this time ay nakahatak din. Ang universe from Iran. Pero hindi na Nahuli pa si Iran! Hindi na pipigilan niya itong si Iran. At si PY killing spree na ngayon. Tatlo na lang ang natitira para sa RSG. Lord is up for grabs. At bukas yung top lane ng RSG. Kaya kailangan nila mag-lock dito. 2 for 1 at mukhang hindi na positive. Sinabi kong i-contest sila ng all-in, yung Lord na to. Pero this might be something na kailangan paaralin pa na mabuti ng RSG Philippines. Medyo nadali sila doon. Kasi sabi mo, ang beauty ng lineup nila is more on sa counterplay. Hindi nila pwedeng sabayan yung pasulong na pag-atake lagi ng Falcons AP Brent. Kaya doon sila dinali. When you're not ready, nandun lagi yung element of surprise. Pero hindi man birthday dito ni Flap TZ. Lagi siyang sinasalubong nila ni Bor. Yun nga eh. Tsaka parang ang nangyayari dito, no, naiintindihan na rin ng Falcons Safety Brand. Lalo na yung nangyayaring teamfight sa may bandang itaas na aantayin lang tayo magsama-sama niya ni Light. Then pagkatapos nun, tatalon siya without the Tatalon guardian. yan, oo. Kaya nga pinangaharap nila itong sinibor. May promise pa yan sa Falcons. Promise tatalon yan si Light. Oo, may ganun pa. Ang call dyan eh. Promise natalon yan. Huwag tayo Oo. magsama-sama. Huwag tayo magdikit-dikit. Wag muna kayong tumingit. Kunyari, muna. hindi tayo magkakilala. Yun nga. Okay, ako muna magpapakita. Habang ganun din yung taktika for RSG Philippines. Andito yung ilan sa mga asset ng Raiders. Ito na naman yung task force. Ano na naman ba ang panibagong O-plan nila dito? O-plan na naman ay hulihin someone dito. Super Marco or Caltizi. Pero sa pagkakataon na ito, mukhang sila ang gustong hulihin kung nasaan ang ibang sa mga members. Pero somewhat cons dahil nga maaga silang nabawasan ng mga Torre Burrito ay napipilitan din silang dumepensa at umatras. May pag-react nila na ginagawa dito. Pero ang tanong, makakaginis at makakalapit pa itong si Ran. May hindi na sila. Nabalita po. Tumalon! Sinagamit na habang in-encounter engagement. And implosion sa tatlo. Mula kay Ogwen. Ganyan makamatay siya. Nagamit na rin dito yung Eternal Guard. Mula kay View. Dalawa tutumba. Mula sa F-Cap. At ngayon, ang Raiders ay kompleto pa. May pagkakataon silang sumuro dito sa may magdang gitna. Ang puro na.
Aabante ang iba sa mga miyembro habang si Aaron ay medyo may iwan para mag-clear ng wave. Nag-cut down doon sa may bandang gitna. Si Caldisi sumalubong! Kaya Oy! light! Tumama yun doon. Buti na lang, hindi sapat yung damage dito ng RSG. Pero kailangan nilang kumalma dito. Kailangan muna ng kumalma, inhale, exhale. Pero for RSG Philippines, andun na naman ngayon napakagandang counterplay. Biruin mo, ang ganda ng Lord take na yon kahit nakuha yun ng Falcon sa AP Brand kasi wala namang namatay sa kanila. And all of that, while all of that is happening, nakapag-clear at nakapag-somewhat defend din sila ng base nila. Ang daming iniisip ngayon ng RSG pero ang isa sa isipin natin kung bakit nga ba naging posible kasi ngayon lock item na pala si Kuse. Yung kaninang sabi kong isa sa susi para sa victory ng RSG. Yun nga, tapos naka-wind of nature ba to, no? So, added survivability para sa kanya. Gusto ko na i-point out, no, yung mga iteman at buuhan dito ni Light. No, hindi na siya pumunta doon sa mga concentrated energy. Kuha siya ng antikiras. Andun din yung dominance eyes para nga naman ma-deflect yung physical damage na naibibigay ni Kyle TC. Kaya pala, makailang beses nating nakita itong si Light. Na siya lang, no? Kahit binibigay sa kanya, nabubuhay siya. Oo, and definitely, siya talaga yung in-expect natin dito na soaker ng dami siya binabato ng Falcon sa ET Brain. Ito yung tropa mo na pag sinabing pagtatanggol ka, ipagtatanggol ka talaga. Pero sa ngayon, kailangan mo na ipagtanggol ang posisyon nila. Nakaangat na naman ng paunti-unti ang mga wave ng Falcon sa ET Brain. At aangat din si Caldisi dito sa likod! Ako, kailangan nila ipagtanggol to ha. Kaya lang, kung si Tanggol ang pinag-uusapan, sinibol naman nila sa likodan. Habang nagamit na rin dito yung integration, kaya delikado ata ang bago sa event. Pero sabi niya, huwag kayong magalala kasi kami ang kukuha nito. Dalawang Kyle TC! Kyle TC! Trabaho lang para sa Falcon sa event. Diretso lang! Wala ng kaliwat kanan! Falcon sa AP Brand takes game number 1! Nabilang kung ilan ang nagkukumpulan sa may gitna. Prey na